Ay, magandang gabi mga boss. Nakadalawa ako ngayon. May mag-collab tayo doon sa vlog ko kagabi. Yung mga comments nyo, babasahin natin. Mga boss. Salamat sa tumadagdag na subscriber. Magbigay lang tayo ng reaction dito kay Sara Carpio. Tungkol dito sa sinasabi niya. Kaya nila, 17 hours ago ito eh. Pakinggan natin ha. Ang pamumulitika dahil malayo pa naman ang presidential elections. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte matapos siyang tanggalan ng confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa kahalagahan ng aking trabaho, binasag na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kanyang katahimikan matapos siyang hindi pagbigyan ng Kongreso sa inihirit niyang confidential funds sa susunod na taon. 650 million pesos ang kabuang hinihinging confidential funds ng BICE, 500 million pesos para sa Office of the Vice President, habang 150 million pesos naman sa Department of Education. Pinasalamatan muna ni VP Sara ang kanyang mga taga-suporta. Batid daw niya ang sentimiento nila sa issue ng confidential funds na ayon sa BICE ay pawang 50 million pesos ang kabuang hinihinging confidential funds ng BICE, 500 million pesos para sa Office of the Vice President, habang 150 million pesos naman sa Department of Education. Pinasalamatan muna ni VP Sara ang kanyang mga taga-suporta. Batid daw niya ang sentimiento nila sa issue ng confidential funds na ayon sa BICE ay pawang Sentimiento nila o sentimiento mo? Tuloy natin. Ang pamumulitika. naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga... Sinong galit? Ikaw ba o sino kaya sabi niya? Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya o galit? Hindi kaya ikaw yung nadismaya at nagalit? Tuloy. issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Yun ang hindi makuha ni Idol Christian Siguera kahapon nung pag-uusap nila ni dating si Llamas. Hindi niya makakunik kung bakit nakarating yung speech nito sa Ukraine tsaka sa Russia at Israel at sa Hamas. Tuloy pa natin. Dagpa ng pangalawang Pangulo. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na Sino ba ang naninira? Sino ba nag-umpisa niyang tambaluslos? Di ba mga boss? Sino ba ang namumulitika? Siya yung ikot ng ikot, nagpunta pa ng Nabotas, di ba? Kasama si Amy at doon sa mga mangingisda doon. Ewan ko sa'yo. Tuloy. Nahalalan para sa pagkapangulo. Matatanda ang kamakailan lang nang depensahan si VP Sara ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit siya humihingi ng confidential funds. Binanatan din ng dating Pangulo si House Speaker Martin Romualdez na bumibelo na raw para tumakbong presidente. May pahabol pang... Sino ngayon na namumulitika? Kasama niya na. Nagtatanggol pa siya ni Digong. Dapat si Digong nakapahinga na nga, di ba? Pero talagang galit din si Digong, di ba? Tuloy. Panawagan si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at Sino bang huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi? Sino ba nakasama sa pang-aapi ng China sa mga mangingisda sa West Philippine Sea? Tatanong na tayo mga boss si Letong wala sinasabi tungkol sa pang-aapi ng China sa mga Pilipino, di ba? Tuloy. Magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Pakinggan mo yung sinabi niya, His Excellency. Kilalanin mo kung sino yung kaibigan na nasa iyong tabi. Yan ang payo. Palagi ko, payo to ni Sara sa'yo, His Excellency. Kilalanin mo kung sino yung iyong mga kaibigan sa iyong sa iyong tabi. Kitang-kita mo naman na yung galaw nitong mga to, His Excellency. Kaya palagi ko, alam mo na kung kaibigan ng turing sa iyo nito, di ba?
No. Binibisita niya yung mga incheck. Tapos, pinuntahan pa ng tatay niya yung incheck doon sa China. O, samantalang, ikaw naman, sabi mo, hindi ka papayag, ganito. Alam mo na dapat kung kaibigan mo tong mga to o hindi, His Excellency, alam mo na dapat kung yung dapat mong gawin. Tuloy. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Wala pang pahayag ang Kongreso kaugnay sa mga pahayag ng Vice President. Mabigat yun. His Excellency, kakatakot yun. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Para sinasabi ni Inday Carpio na panahon mo ngayon. Pagdating ng panahon ko, tignan natin. Ganun yan di ba mga boss? Tuloy. Presidente, pero kanina nagpahayag ng suporta ang ilang mambabatas kay House Speaker Martin Romualdez, kabilang dyan ang District Representatives ng Eastern Visayas. Sa isang joint statement, sinabi nilang nagpakita ng kahanga-hangang dedikasyon si Romualdez para pagsilbihan ang mga Pilipino. Naging instrumento rin daw si Romualdez para maging produktibo ang kanilang mga sesyon sa Kamara. Sinuportahan din ng Cebu Bloc at Bohol Representatives si Romualdez dahil sa anila'y huwaran niyang pamumuno sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Alam niyo mga boss, nung panahon ni BP Leni, nung siya ang Vice President, wala akong ganitong kulo, di ba? Wala. Wala siyang confidential pa na hinihingi. Wala siyang hinihingi. Yung budget niya maliit. Kay Sara, wala pa triple, di ba? Billion yung budget nito, di ba? Pero ganun pa man, ganyan pa siya. Oo. Basta yun nga, parang sinasabi niya, may kanya-kanyang panahon, Panahon mo ngayon. Alam mo na, ibig sabihin, His Excellency, medyo alanganin ka dahil yung pinsang buo mo, yun ang binabangga nitong mag-ama nito, di ba? Ewan ko. Medyo alanganin. Pero, siguro, alam na rin ni Marcos kung ano dapat niyang gawin. Ba mga boss? Sobrang protection ni Marcos dito. To the sense na ayaw niyang papasukin ng ICC dahil baka maano si tatay nito. Pero yung pinoproteksyonan niya na si Digong, pinsang buo niya na inaway. Wala namang kasalanan yung Martin Romualdez. Hindi ko inaano si Martin pero sa tingin ko wala namang kasalanan si Martin Romualdez Tama lang naman yung ginagawa niya dahil talagang hindi naman kailangan talaga yung Office of the Vice President ng confidential fund at saka ng DepEd. Di ba? Hindi lang naman tayo nagsasabi niyan. Lahat ganun. Tsaka sobrang laki. 500 million, 650 million. Bakit? Tsaka yun nga, yung Davao, 460 million taon-taon. Wala namang Ibig mo sabihin, taon-taon, hindi na uubos yung mga sinasabi niyang mga rebelde doon sa Davao na kailangan niya subaybayan. Ewan ko. Chief, hindi ko makuha. Tsaka yung speech niya, alam ko kayo ay masakit sa inyo. So, siya ang the way na magsalita siya yung talagang may diin para sinasabi niya ang kanya-kanyang panahon niya may panahon mo ngayon tignan natin parang ganun yan mga boss. Alam niyo yung banat ni Sara na yun may kanya-kanyang panahon, parang ganun di ba? May halong na rin yun Parang tignan natin pag panahon mo ngayon, tatapos ka rin, di ba mga boss? Para sigurado na talaga siya ang magiging pangulo, di ba? Sa 2028. Baka hindi pa umabot. Pero yung sinasabi niya na mga boss, na tignan mo kung sino yung katabi yung kaibigan Kaya tama sabi ni Ka Percy, mag-ingat ka Bongbong.
Mag-collab na po tayo mga boss. Magbigay ko kayo ng ano doon, paano si speech ni Sara ako. Yun ang kuha ko doon eh. Pamumulitika, ganito. Ito tanong dyan. Siguro kung binigay 650 million na hinihingi niya, baka walang ganyan, di ba? Walang ganyang gulo-gulo. Hindi lalabas si Digong. O, di ba? O. Itong mga tao na to, yun ang ugali nila. No? Pag hindi nila nakuha yung gusto nila, tinatablan nyo ako. Sige, si Digong, nagwawala, di ba? Pati COA, lahat. Sige, pondo mo. Parang nangyari rin sa Parmali, mga boss. Iniimbestigahan yung Parmali. Si Gordon ang tinitira naman niya. Parang magnanakaw ka rin, ganito, asan na yung ganun. Ano hinahanap niya kay Gordon, di ba? Huwag kayo pumunta dyan sa Parmali na yan. O bala, sagot ko kayo. Pag pinatawag kayo, huwag kayo pumunta. Yan sila eh. Pero walang ganyan. Nung panahon ni BP Lenny, di ba? Kung maski maliit yung budget niya, wala siyang ganyang klaseng hirit kay Digong. Wala. Diba mga boss? Sige, mag-collab na po tayo. Lord, bahala na po kayo. Kaya sabi ko kahapon, dapat pababain mo na Lord yung 7 anghel mo eh. Kailangan na rito sa mundo, di ba? Nanilikha mo. Nanilikha po nyo, mahal na po. Mahal na Panginoon Diyos, no? Masyado na akong magulong tao. Lalo na po, yun nga, paulit-ulit, sa dami ang nagmamagaling na apostolis nyo, di ba? Mga naggagaling-galingan na sila raw ay sugo, kung ano-ano. Sumapi kayo sa akin, kayo ligtas. Kung ano-ano eh. Lord, baka meron kayong ano dyan, gamot sa mga tanga. Maghulog po kayo. Oo. Ay sa bagay, nung naghulog yata ng katangahan ng demonyo eh. Talagang daming nagising. Kaya nga, daming tanga. Librado Ludovico, shout out Sabi niya. Mabiyayang umaga po Roque at sa lahat ng Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat lang imbestigahan ng potential fund ng Davao. Pera ng bayan yan. Only the Philippines talaga. Nakakasuka. Tama, nawa kayo ng kidlat. Yan, magalit na naman. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend Amy, akala ng mga halimaw araw-araw Pasko. Masyado silang nagpakabusog sa pera at kapangyarihan ang mga halimaw na iyan. Totoo. Pero alam nyo, sa ginagawa nitong mag-ama na to, dapat itong administrasyon na to medyo magpakita na ng talaga. Hindi sila tinuturing na kaibigan nito. Itong Duterte, hindi. Maski na pinoteksyonan pa ni His Excellency na wag makapasok ang ICC dito, ganun pa rin ang birata sa kanya eh. Nirarambol ni Duterte ang Kongreso. Most corrupt. Kayo, matindi ho yan. His Excellency, maniwala ka. Pero palagi ko, alam na. Hindi naman mga bobo Marcos. Kung naging bobo yung ibang Pilipino sa Duterte, ibahin mo yung Marcos. Ibahin mo yung Romualdez. Mga nakapag-aral din yan eh. Mga Romualdez, di ba? Ang palagay niya mga boss, Parang ang tingin nito mga Duterte, sila lang ang matalino eh. Lahat kaya nila di ba? Taki mo yung inamin ni Digong na yung confidential. Davao, halika. Ginamit ko yan. Marami akong pinapatay ng mga rebelde, mga kaliwa, mga kung ano-ano, di ba? Doon daw niya ginamit yung kanyang confidential fund, di ba? Sa Davao, Inaamin niya. Inaamin niya. Ay, nako. His Excellency. Sakit sa ulo yan.
Tama ang sabi ni Digong, meron kang bagahe. Siya yun. Tuloy natin kay Friend Amy. Ha? Nahuli ang halimaw sa sarili niyang bibig. Ayun. Bitayin na dapat. Yan. Inamin niya na talagang marami siyang pinapatay. Oo. Sa sarili niya. Tama sabi ni Friend Amy. Sa sarili niyang bibig. Nahuli ng isda. Inaamin niya na eh. Ano pa yung imbestigahan sa ICC? Ayan na. Pagdating sa ICC at ganyan ang mga sinabi niyan, di, wala ka ng problema, His Excellency. Gaya ng sabi ni Jane L. ni 3JC Hope. Alam nga naman, ibibigay mo pa, nasa kama ka na. Lilipat ka pa ba sa banig? Rolando Cruz, shout out. Sabi niya, kasi kaya CONPI at intelligence fund ay wala yang resibo. Kaya pag ginamit sa pangungurakot, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Sa kabila ng kahirapan ng ating bansa at laki ng utang, trilyones, tapos ang lalaki ng hinihinging confidential fund, lulubog tayo sa utang na lalong magdudulot ng kahirapan sa pagkagutom ng mamayang Pilipino. Totoo yan. Dapat magpanukala ng batas sa Kongreso na ipagbawal ang confidential fund. Ang nararapat lang nabigyan ng malaking pondo ay yung pinaka-importanting ahensya ng gobyerno tulad ng public hospital, pagbili ng modernong barko, ng Coast Guard, Philippine Navy, jet fighter, Philippine Force, sweldo ng public nurses, public doctors at public teachers. Totoo yan, galing mo Maglagay ng tamang mamumuno at budget para sa agrikultura para hindi na tayo mag-import sa ibang bansa ng bigas at partners natin ang makinabang. Nakakatulong naman ang local government sa education, public and elementary, high school and colleges na kanilang nasasakupan. Maraming pera ang ating bansa. Maraming pera ang ating bansa kahit na utang hindi lang napupunta sa tamang pagkakagasusan. God bless po. Tama ka dyan. Galing mo yun. Sabi ko lang, sumagot to. Sabi ni 3JC Hope shout out 3JC Hope ka Matagal na ang lubog tayo sa utang. Matagal na ring nagkakagutom ang mga nasa laylayan. At matagal na ring lugmok sa kahirapan ang mga tao. Yan nga ang gusto ng gobyerno, di ba? Lagi kong sinasabi yan. Kasi nga, kapag gutom ng tao, hirap ang tao, lubog sa utang ang tao. Madaling suhulan ng 500 piso lang, ayos na. Sila iboboto na nila ang mga kurap. Isang litsong manok lang, ayos na, boboto na, panalo na uli si Dutz. Totoo yan. Elizabeth Iscare, shout out sabi niya. Good evening, Sir Rox. Dapat lang naman maimbestigahan yung confidential fund ni Sara sa Davao nung mayor pa ito. Aba, at sobrang laki nito. Hanip, kakaiba. At bakit? Porkit ang tatay niya presidente nung panahon na ito. Grabe talaga sa kapal ang mukha ng mga ito. Kailan kaya malalaman ng mga Pinoy ang pinagagawa ng pamilyang ito sa kaban ng bayan? At may plano pa atang limasin lahat. Pakapalan talaga ng mukha. Hay, totoo. Sinabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng politiko pag hindi makapal ang mukha mo. Kaya lang, wag naman sobra. Tignan nyo inabot ni BP Lenny. Mahihain kasi. David Alvin Mendoza, shout out Yun ang tanong lang dyan, mga boss Kung hindi... Siguro pero palagi ko kung tinapyasan din si Sara ng confidential pa niya, hindi, sabi natin, hinati, ganyan din yan. Maggangal din yan. Kailangan sa kanya, yun nga, buo. Kung anong hiningi ko, bigay nyo, mga tao. Makinig kayo. Ang ayaw sa confidential fund ay kalaban ng bayan. Ang kalaban ng bayan ay kalaban ng, mamamayan. Ewan ko kung ang pagsasabi, nakalimutan ko na Pero yun nga, kailangan pagbigyan nyo siya para walang maraming ingay. Sabi ni David
Hi Karox at sa mga Rocky Warriors, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tama lang po yung ginagawa ng Kongreso dahil laging nakakalusot ang mga Duterte kahit na mali ang mga ginagawa. Ang masama lang niyan, kapag may kumalaban sa kanila, sigurado gagalaw ang DDS ni Duterte. Yan. Huwag sanang magkaroon ng pagdanak ng dugo na hindi inaasahan, kagaya ng nangyari kay Ka-Percy, na hanggang ngayon walang nangyayari. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuyang Rox. Masyadong nalasing sa kayabangan si Digong. Si Digong nyo. Nagbabackfire, hindi lang sa kanya, pati na rin sa BP nila. Oh, totoo yan. Raul Villanada ulit oh. Sanay nang may tagong pondo sila Digong nyo. Maraming binabayaran, pati na rin mga riding in tandem at mga trolls. Raul Villanada ulit. Sila Mantika Roque, Butiki Panelo at mga taga SMMI na mga demonyo sa TV ay mga trolls, wala nang iba. Oh. Troll nga labas ng mga yan eh, pero yun nga, bakit na? Ewan. Kung bakit nakaka-ere yung mga ganyang klase yung programa, di ba? Elizabeth Iscari naman oh. Si Rox, kanina napanood ko si Christian Isguera, yung interview kay Trillanes. Wow, sana nga ito na ang hudyat para makapag-issue na sila ng warrant of arrest sa ICC. Para matigil na ang mga kawalangyaan ng mga yan. At matigil na ang pagpapatay nila sa mga taong kumakalaban sa kanila. At matigil na ang mga bunganga niya sa pananakot. At sa bunganga niya na yan ang magpapahamak sa kanya. At ito ang malaking ebidensya na lumalabas mismo sa kanyang bibig. At naisubmit na daw ito sa ICC. Sabi ito mismo ni Trillanes, wow, malakas itong ebidensya, di ba Karox? Totoo yan, Elizabeth. Totoo yan. Sana nga magkatotoo na. No? Para mawala na rin yan mga yan, di ba? Ang sarap na naging si Digong, di na nga siya inaano ni His Excellency. Di na nga siya iniimbestiga sa mga parmali o ano nung araw. Ganyan pa sila. Anong klase kaibigan yan, no? Di ba? Tapos, sasabihin ni Sara, mag-ingat kayo sa mga nasa tabi ninyo. Dapat si Bongbong ang mag-ingat sa nasa tabi niya. Raul Villanada ulit, oh. Kasabihan nga, Kuya Rox, paderman ang gawa sa bato. Paunti-unting nadudurog din, guguho din yan. Sila Digong nyo. Oh. Erlinda Aquino, shout out. Sabi niya, kung noong may investigasyon sa Senado tungkol sa patayan, hindi naman pinaboran nila Senator Lacson at Senator Gordon. Galit pa sila kay Trillanes. Pinuprotektahan pa nila si Duterte. Di ba, Kuya? O, totoo. Sila, kung talagang di nila pinoteksyonan yun, sabit na nun eh. Diba? Wala eh. Lalo naman to si si Cayetano. Lentik ang proteksyon ni Cayetano. Lahat sila sa Kongreso, protektado. O ngayon, nung inabot nyo sa mga kayo pinakakurap, sabi ni Digong sa Kongreso. Nung panahon niya, kayo pinakamagaling. Anong klaseng mga uring tao to, no? Mapaghiganti sila talaga, di ba? Gusto nila, yun ang masusunod. Sa Davao yun. Pilipinas, bagay nangyari rin di ba? O ngayon, hanggang ngayon, eto na naman, hawak pa rin nila lahat, Kaya nga yan, dapat mag-isip-isip talaga itong si His Excellency, Louis Bulano, shout out. Good day, Rox, watching from Doha, Qatar. Sana maging maayos naman ang bansa natin at magsilbi ang mga politiko sa mga mamayan ng Pilipinas. Malabo yan, Louis. Malabo yan. Hindi pa yata pinanganganak yung politikong hinahanap mo. Si BP Lenny nga pala. Kaso nga natalo. Edward Samar, welcome to the club. Magandang gabi, Karok. Sabi. Magandang gabi. Friend Shervin Sapeda, shout out. Tia Deli, Ines, Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni friend ni Tia Deli. Mga asungot is in the house.
Inpong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po sa atin lahat ng mga kalupon sa Rocky Warriors ng may ngiti kahit nakangiwi dahil sa kakilakilabot na topic mo today, Sir Rox. Di pa ba sila nauumay sa amoy at itsura ng pera, Sir Rox? Ba, mukhang hinahabol ang mga bilyar sa pagiging bilyonaryo. Ano po, Sir Rox? Ba, baka lagpas na yan eh. Ba, ikaw ba naman, Sir Rox, ang ibenta mo ang Pilipinas sa China? Ba, di lang isda sa dagat ang umaapaw, Sir Rox. Aanin po ba nila ang sandamakmak na salapi? Ba, mamali ko. Baka nagre-ready sila ng mga underground bunker. Ikaw naman, Tia Deli ka. Paano kung nagkagera? Bahala kayo mga matay. Basta sila, meron silang underground bunker. Kagaya sa Israel, ha? Samantala, mga namamatay na nakatirik po ang mga mata ng ating napakaraming kababayan sa gutom. Tao po ba sila, Sir Rox? May mamali ko dyan. Sa mga tao po na sa mga tao po na natatapalan po nila na salapi, sila po ay sinasamba at dinadakila. Yan po ang marka nilang iiwan dito sa mundo ng bansang mapang-api. The greatest of them all, Sir Rox, pinakakurap, pinakamalupit sa pag-uutos para sa pagpapatay sa kapwa Pilipino. Gamit po ang pera sa kaba ng bayan sa bigat po ng kasalanan niya. Sa bigat po ng kasalanan niya po sa Diyos at sa tao po, Sir Rox. Di ko po alam kung gaano po talaga katibay ang dibdib niya at nakakatulog pa po ito ng mahimbing. Nga eh. Baliwala sa kanila, no? Sa mga diehard na sumasamba po sa kanilang puon ng Davao, hindi po siya ang huhusga sa may itim ninyo pong kaluluwa at budhi. Pagdating ng huling araw mo dito po sa mundo ng impyerno, pero sa mga katanungan, pagpaimbestiga at usapin ngayon sa paligid, kanya-kanya pong lusutan. Lahat yan ng puong hari ng Davao, Sir Rox. Siya po ang may-ari ng Republika ng Pilipinas, kaya wala pong di kayang lusutan pag kinang na po ng pera ang gumagana at kumakausap na sa inyo. Tama ka dyan, Tia Deli. Pera lang po yan, Sir Rox. Kaya lahat po yan lusot, magmula po sa pinakamataas hanggang sa pinakagusgusin at nanlilimahid. Hawak niya po at kontrol niya po lahat sa liig. Malungkot po, pero yan po ang tunay na kasaysayan at tunay na nagaganap sa ating pong bansa. Nalugmok na po sa dusa at hirap dahil inahayaan po nating mga Pilipino maghari ang durian para sa kayong lahat ay lipunin at wasakin at ituring po siyang tunay na Panginoon at sambahin. Sakit po sa dibdib, Sir Rox. Kaya Impong Basyang ay mamumundok po muna at sasaga po ng sariwang hangin habang nagpapahid sa kirot na rayo. No? Huwag po tayong susuko. Lahat po yan ay magwawakas din. Tadhana po ang maniningil sa mga taong palalo, sutil at walang kaluluwa at awa sa kapwa. Good night po, everyone. Lagi pong tandaan, pasaway man po at makulit, ako naman po ay super sweet. Sa inyo po ay di mambubudol, kailanman di mga api. Sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Ingat palagi, Sir Rox. Pagpapala at pagmamahal ni Lord sumayo po palagi. Hello to Sister Grace. Di kami magsasawa. Sana isang araw paggising mo mabait ka na. Dasal naming lahat, hiwalayan ka na ng may sungay. Andyan palagi sa likod mo, bubulong-bulong sa'yo, hinihila ka papuntang impyerno. Totoo yan, Friend ka, Pero lalambot din yan, Lalambot din yan. Di naman yan tanga. Ewan nga ba dyan? Hoy! Grasya, Ikaw, huwag kang tatanga-tanga. Di bagay sa'yo maging tanga, User, shout out, user. Sabi niya, sana ipaubaya na lang sa ICC ang anak ni
Sana ipaubaya na sa ICC ang anak ni Satanas. Titiyakin ko sa inyo na walang mangyayari sa mga kaso na isinasampa ninyo. Baka iyan pa ang maging dahilan para hindi siya makakuha. Anak ni Satanas ng ICC. Galit si user, ha? User ulit to. Hindi kasalanan ng tao, ha? Hindi kasalanan ng taong kung bakit naging pangulo ang anak ni Satanas. Comelec ang may gawa. Sang-ayon ako sa iyo dyan, user. Iskalat ni Baya, shoutout. Good evening, karaoke. Bomba chuhin mo na, karaoke. Be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear. Sumagot si 3J Shop. Kalat ni, ang lalim naman ng Tagalog na yan. Sumagot si ano, saan banda ba ang malalim? Sabi ni Kalat. Shout out Miss Akira Milos, ha. Hello Miss Aruba, good day, sabi ni Kalat. Kilala mo ba si Miss Aruba? Di mo yata kilala eh. Hello Miss Lloyd Aclaro, tagal kami hindi nakikita eh. Alin Gonzales, shout out, ha, sabi niya. Ganyan ba ang gusto nyong maging presidente sa 2028? Matakaw sa pera? Kawawa ang bayang kawawa ang bayan, abusera. Yun. Kalat niyo. Pats, shout out sa mahaba ang Pats. Mabuhay kayo, ha. Danilo Santos, shout out, ha. Sabi niya. Dapat mo pa bang igalang yan si Digong sa mga pinagsasabi niyan? Ba, yung gumagalang sa kanya, yung mga tauhan niya, yun lang yun. Di ba, Sir Roxo? Sabi ni Danilo Santos. Shout out Al Olalia, ha. Sabi niya. Kung matagal nang nakontrol ng Duterte ang Davao City at nagtagumpay sa pambubudol at naging presidente siya sa Pilipinas, nakalimutan niya na ang lahat na may katapusan. Totoo. Tadhana ang hahatol at nalalapit na ito. Sana nga, ha, friend Al Olalia, ha. Tuloy natin. Ha? Ang natural na kayabangan niya ang magpapahamak sa kanya. Totoo yan. Magandang araw po, Sir Rox, and to all Rocky Warriors. God bless us all. God bless Al Olalia. Sumagot si 3JCO po. Tumpa ka dyan. Si Dutz nga mismo ang nagse-self-destruct. Tama, Kala niya, ito lang nga eh. Kala nila lahat na sabihin niya, ang palagi ko, no, ang alam ni Digong, lahat ng kausap niya, si Kibulog. Parang si Kibulog na. Lord. Sabi ni Akira, magandang umaga po dyan, Mr. Sotolang. Magandang umaga, gabi dito. Jane L, shout out, Jane L, sabi niya. Hello, Sir Rox, sobrang asar ni Diggs. Sobrang asar si Diggs dahil sa zero confidential fund, kaya ayun at nagwawala. Mabuti rin yun dahil self-destruct ang ginagawa niya. At damay si Sarang walang AIDS. Bravo, Tatay Diggs. Pagpatuloy mo lang yan, ha? Totoo. Alay. Jane L ulit to. Sir Rox, kailan daw ba naging kagalang-galang ang mga congressman? Tawa-tawa ka. Nagpupuyo sa galit si Tatay Diggs. Bakit niya tinatanong yan? Alam naman niya yun. Alam niya naman ang sagot. Totoo. Ewan nga ba dyan, Parang ikaw din, tatanong ka, alam mo naman sagot. Michael Araneta, welcome to the club. Sabi niya, ang mga confidential fund ng Davao ay dapat napunta sa Armed Forces of the Philippines at hindi sa mga Duterte. Totoo yan. Ewan sila nga hari ito na train. Sabi ni Noel
Duterte. Pamangkin yan, pinsang buo nila yan. Oh, ayaw sa kanila yan. Ewan ko ba? Titigas ng ulo ninyo. User ulit, oh. Nung nagsabog ng katangahan sa mundo, marami ang nakasalo. Marami ang nagising sa Pilipinas na hindi lang naman dito. Maraming taong nagising na maaga. User ulit, oh. Sana nga po hipuin ng kalikasan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno para matapos na ang paghihirap ng mga pobreng Pilipino. Totoo. Sa dapat nga kako pababain na yung yung pitong angel ni Lord. Oo, User ulit, oh. Kayong mga China, kayong mga pro-China, bakit pa kayo nananatili dito sa Pilipinas? Lumayas kayo dito sa Pinas. Kung mabubuhay lang muli mga bayani natin, baka hinabol na ng tabak ang mga ito. Totoo. Guramosa Sarabotska, shout out, Everyday Sunday, shout out, sabi niya. Garapal na magnanakaw, yan si Inday Sara. Abusadang mayor. Nakaw pa more, Sara. Huwag mong tigilan. Ang ganda ng advice mo, Everyday Sunday. Baka kala mo bibiruin ka ni Sara. Tutuloy niya yan, susundin niya yung sinasabi. Kala mo ka, Rinaldo Gonzalez, shout out. Kulang pa ang 10 utos ng Diyos para labagin pa ni Duterte. Yan ang masasabi ko, Sir Rox. At hindi iniisip bilang ama na naghuhubog sa kaugalian para sa anak na idadamay pa. Michael Noble, shout out. Magandang umaga, magandang gabi rito. 3J Show ulit, to. Sir Rox, akala ko ba si Kibuloy appointed san daw? Bakit inalis ng MSNI ang video ni Dutz? Kinabahan ba at baka ma-implicate si Dutz sa ICC? Hindi ba kayang pigilin ni Kibuloy ang ICC? Sa FBI nga, malapit na siyang basahan, di ba? Most wanted, tawa-tawa ka dyan. Too late na dahil napadala na ni Trillanes ang ebidensya sa ICC. Lahat may katapusan, 3J Shop ka, Alam mo naman yan, 3J Shop ulit, Sir Rox, namali ng karir si Bato, Bakit siya nasa Senado? Dapat nag-abogado din siya at naging kliyente niya si Dutz. Pwede rin dapat kumuha ng kursong interpreter si Bato para kada salita ni Dutz i-explain niya ang meaning. Kung kailan literal at kailan figure of speech. Go 3J Shop laki ng ulo niyan, kala mo punong-puno yan. Hindi ko alam kung anong laman, 3J Shop ulit. Sir Rox, walang figure of speech na sinabi si Dutz. Actually, literal at direct nga ang pagsasabi niya about his threat kay Franz Castro. Kung nasa korte si Bato, magiging katawa-tawa siya pag siya ang abogado ni Dutz. Totoo yan, 3J Shop ulit, Sir Rox, kinakalaban na ni Dutz ang mga mga congressman. Sige siya. Sa politika dapat umiiwas ka na may makaaway. Dapat kabig mo silang lahat para safe yan. You are in control. Ngayon, mahahati ang mga kakampi mo sa kamera. At ang tinatamaan ay si Inday Sarang walang AIDS, Totoo. 3J Shop ulit, Sir Rox, di ba daming naghahanap kay Trillanes noon akala nila tumahimik na siya? Ayan, siya pa mismo ang nagkusang kaagad-agad pinadala ang video evidence ng pananakot kay Franz Castro sa ICC. PMA yata yan, 3J Shop. Ano kala mo, May tiyempo lang yan. Diba? Paging, BP Lenny, galaw-galaw pag may time. Marilo Pabianak, shout out, Sabi niya, gandang hapon po, tay.
Sa daming nahawakan ng salapi ditong mga Duterte, kawawa naman ang mga tao dun. Sana napakinabangan man lang ng mga taga Davao, kaso inamin pa man din na ginamit nila sa pagpapatay mismo. May-ari ng pondo ay mga mamayang Pilipino. Ang sakit isipin. Take care po tayo at sa mga Rocky Warriors. God bless us all. God bless, Malu. Ingat ka din, ha? Pag pagod, pahinga, ganun. Ha? Alberto Olaer, shout out, sabi niya. Karoke, kaya daw na malaki ang confidential fund ni Sara Duterte Carpio sa Davao, araw-araw bisita nila mga NPA. Ang kinakain nila araw-araw, lechon manok, karoke, sabi ni Sara Tombaluslos Duterte Carpio sa mga taga Davao. Paminaw kamong tanan, adlaw-adlaw, magdala kamo og manok para sa pagkaon sa bisita namong mga NPA. Yes, ma'am, nanginginig sa takot, parang nagkasakit ng malaria, natatakot baka mabugbog, takot silang lahat, matulad sa binugbog na sheriff, pulis ng Davao, karoke. Diba? Emily Capistrano, shout out, ha. Sabi niya. Good evening, karoke. Kawawang Pilipinas, sobra nang dapat wakasan na mo. Ha? Kawawang Pilipinas, sobra na, dapat wakasan na more. Dapat wakasan na more prayers. Walang imposible kung sama-sama tayong mananalangin. Kawaan ang ating bansa, iligtas sa mga nagsasamantalang sa kahinaan ng bawat Pilipino. Let us all be prayer warriors. God bless the Philippines. God bless Emily. Emily Capistrano din, no? Sama-sama tayong magdasal na makapasok na ang ICC. Yan ang pag-asa natin sa magkaroon ng hustisya. God bless the Philippines. Oo, tama yan. Ha? Alin Pulido, shout out. Ha? Good day po, Sir Rox. Good day, Alin. Brother Elias Isyo, shout out, ha. Eman Escalona, shout out na ka. Mirna Regalado, Adoracion Timaranan, shout out sa inyo. Balong, Boyong Kong, shout out. Joe Flores, my friend. Saan ka na naman? Lalagi ka na naman kung saan eh. Mena po, shout out, ha. Boyong Kong, Balong. Ant Vlog, Ryan Yumura, shout out. Hanggang dito lang po, mission accomplished mga boss. Nakapag-2 vlog tayo ngayon. Oo. Ito, yun ang pangunawa ko sa sinabi ni Sara, ha? Panapanahon lang yan, panahon mo ngayon. Yun yan. Yun ang pinakabuod. At mag-ingat sa mga nasa tabi nyo. Kilalanin ninyo kung sino ang tunay na sip-sip sa inyo, ha? Magandang gabi po, God bless. Yun po ang pagkakaunawa ko sa mga sinabi ni Sara. Pero kung ibinigay mo yung 650 million, baka ang bait-bait mo, Martin, talagang hanga ako sa'yo. Mabigat kasi binitawan salita mo, Sara, eh. Ang totoo lang. Na kaya naman namin mabuhay maski wala yung confidential pa na yan, eh. Kaya pinapaano ko na yan sa Kongreso. Oo, sila ang bahala magdesisyon dyan kung bibigay nila o hindi. Siyempre. Ikaw man to. Parang wala siyang kasalanan kung ano ang mangyari sa confidential fund. Well, diyo kasi hindi na binigay sa akin ito ng Kongreso. Diba ganun? God bless mga boss. Good night. Bukas po ulit.